So, kagaya nga po ng sabi ko sa inyo, nandito po tayo again para po i-celebrate ang Father's Day. At it's another holiday. Sabi ko nga sa inyo, dalawang bagay ang mag-i-increase, yung kita ng mga greeting cards company dahil pinauso nila itong holiday na to. And brace yourself mga tatay, fasten your seatbelts. Mga anak, mga nanay na nandito, samahan niyo po ako. At siyempre, as we honor our father, para sa kanila itong message na to. At ang title po ng message natin today is called, Daddy Ko Yan. Ayan. Katabi mo ba yung daddy mo? Ayan. Sabi mo nga sa kanya, Daddy ko to. Ayan. So today, lahat po ng mga daddies, tatay, dada, itay, ama, erpat. Yung iba nga, dude ang tawag, di ba? Yan. So brace yourself po kasi kayo ang apple of the eye ngayong umaga. And we want to appreciate you and all your efforts. Alam nyo, last month, di ba, tayo po ay nag-celebrate ng Mother's Day. Alam niyo, every Mother's Day, most in every churches, laging ang nanay appreciated. Di ba? Na-appreciate ang mga nanay. Pero kadalasan, nakakalimutan naman natin yung mga sacrifices ng ating mga tatay. Amen. So napansin nyo o mapapansin ninyo, pag Mother's Day, we tell our mothers how great they are. But on Father's Day, we tell fathers what they need to do as a father. Nakikita nyo yung pagkakaiba? So, pag-uusapan natin ngayon yung role ng godly father. Pag-uusapan natin the responsibilities and what does God expects us to be. Ayan. So, it's my honor again to preach to all fathers na nandito po. At gusto ko na tayo po mga anak, mga nanay, mapansin din natin yung mga sacrifices ng ating mga tatay. Kasi, sabi ko nga, napansin nyo rin mga tatay, pagka Mother's Day, punong-puno ng mga gifts. Pero pag tatay, ba't walang gift? No? Pag tatay, walang gift. Pero sabi ko sa sarili ko, okay lang, kahit walang gift, basta meron kang magandang asawa at mabait na mga anak. Amen. Yan, regalo na yun sa atin, di ba? Amen. Pero bakit nga ba walang gift? So today, as Christian fathers, we'll talk about what kind of father does God expects us to be. Ano ba yung na-expect ng Lord as a godly father? Ano ba yung mga roles natin? Ano ba yung mga responsibilities natin? Church, sabi ko nga po sa inyo, it's my honor to preach sa mga tatay ngayong umaga. Pero sabi ko nga lagi, I may not be a perfect father or a husband as well. But for 30 years of being a father and a husband, today, I am also preaching to myself. So let me share with you, mga tatay, the principle of the Bible. Tingnan natin, ano ba ang sinasabi ng Bible? Kasi alam nyo, ang pagiging tatay, wala namang manual eh. Diba? Pero merong sinasabi ang Bible patungkol sa mga tatay. Okay, especially if you are a Christian. Ano ba ang role ng godly father to his family? So we'll talk about father's responsibility, what kind of father God expects us to be, at titingnan natin kung ano yung mga list ng mga role of a godly fathers. So first, let's talk about father's responsibility according to God. Fatherhood does not come with a manual, and reality teaches us that some fathers excel while others fail. Diba? Kasi gano'n naman talaga. Hindi lahat ng tatay nagtatagumpay. Merong nagfe-fail, merong nagtatagumpay. Kasi sabi nga po, madali maging tatay, pero mahirap magpaka-tatay. Okay? So, fathers are different from mothers. Ang bilang tatay, we have to be strong and unemotional one. Kailangan nakikita nila, lagi tayong
strong, lagi tayong firm, di ba? Even though ang mga bagay-bagay nga, sabi nga, ay falling into pieces. At dahil nga tayo ay tinawag na haligi ng tahanan, kailangan makita tayo laging strong. The question today is, again, what kind of father does God expect us to be? Please join me in reading in book of Luke chapter 1 verse 17. Okay? Sabi po dito in verse 17, He will be a man with the spirit and power of Elijah. So ito pong passage na to was referring to John the Baptist. At dito po ay binigyan ng Panginoon ng misyon si John the Baptist. Okay, so he will be a man with the spirit of power of Elijah. He will prepare. Pakisabi nga po, prepare the people for the coming of the Lord. Siya yung magpe-prepare ng way, di ba, para kay Jesus Christ. Now, He will turn the hearts of the fathers to their children, and He will cause those who are rebellious to accept the wisdom of the godly. So again, ito po ay misyon ni John the Baptist. Tingnan natin sa Tagalog. Verse 17, mauuna siya sa Panginoon upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Panginoon. Gagawin niya ito sa tulong ng banal na espiritu at sa pamamagitan ng kapangyarihan katulad ng kay Elias noon. Now, ito po yon. Tuturuan niya ang mga magulang, father, mothers, di ba? But today, specifically in this context, ang mga tatay. Tuturuan niya ang mga tatay na mahalin ng kanilang mga anak at ibabalik niya sa matuwid na pag-iisip ang mga taong masuwayin sa Diyos. So, again, ito po ay responsibility. Ito po ay misyon ni John the Baptist to turn the hearts of the fathers to their children. So, kung meron pong panahon na dapat ito po ay pinatutupad, kung meron pong panahon na dapat po ito ay nagagampanan ng mga tatay, ito po yung panahon na yon. So most parents, inihahanda po natin ang ating mga anak para maging isang magaling na negosyante. Di ba? Inihahanda natin, kaya nga natin sila pinag-aaral, pine-prepare natin sila para kung ano man yung kanilang dream, maging sila pagdating ng panahon, pine-prepare natin sila para maging magaling na singer, doktor. Well, maganda po yun. That's good. Pero dito sa binasa nating passage, the primary objective ng father is to prepare their children for the Lord. Ulitin ko po, hindi po masama na siyempre yun yung heart nating mga tatay na i-prepare yung ating mga anak para sa kanilang future. By the way, parents, are you praying for the future of your children? Pinagpe-pray po natin yan, yung mga future nila. So, dito sa binasa natin, makikita natin yung primary objective para sa mga anak to prepare for the Lord. Kasi naniniwala po tayo na kapag ang tao ay maayos ang relasyon sa Diyos, lahat aayos. So the father commanded a high position in the family. Even if you read your Bible, during Old and New Testament times, ang salita ng tatay ay batas. So in addition, the Hebrew word translated into English as husband, pag binasa mo ang Bible mo, actually means the small letter L ng Lord. Di ba? Pag nabasa mo, Abraham, di ba? Jacob, di ba? Pagka nabasa mo, bakit tinatawag sila ng Lord? Small letter yon, means master. So, ang salita ng tatay ay batas. Even in the Old and New Testament time. Because of his position, well, of course, meron siya, in some degree, sinishare niya sa kanyang asawang babae, a father or a man is expected to be the head in the family. Amen po ba, mga nanay? Panghina. Mga nanay na nandito, do you agree na ang inyong asawang lalaki ang head of the family? Tingnan nyo, mahina pa rin. So, ibig sabihin, sa Bible, i-design talaga ng Panginoon na ang lalaki talaga ang head ng family. Kaya ikaw na asawang babae, kahit anong pilit mong gawin, maging head of the family, you will not succeed.
Kasi hindi ka design. Hindi ka design para maging head ng family. Talagang si asawang lalaki. Pastor, kasi yung asawa kong lalaki, mahina hindi niya kaya mag-lead. So, gawin mo siyang leader. Diba? So, kaya nagkakaroon talaga ng problema sa loob ng tahanan, doon pa lang sa design kasi, may problema na. Okay. So, ulitin ko po. Along with the honor of the position as the head of the family, the father was expected to assume certain responsibilities. Ito na yung mga role ng father naman na ina-expect ng Panginoon para sa atin. So, in which father's responsibility are extremely important. Alam nyo ba mga tatay, especially itong ating generation, hindi lang naman yung generation noon, actually, mas lalo na ngayon, segue lang ako Segue lang ako. Bata pa ako, in my generation, naririnig ko, sabi nila, parang iba na yung mga kabataan ngayon. Tama ba? Do you agree, iba na yung mga kabataan ngayon? Okay. Ano sa palagay ninyo ang dahilan? Because nagbago ba ang technology? Well, of course, partly, naniniwala ako. Pero alam nyo ba, bakit nag-iba ang generation ngayon? Kasi nagbago ang nanay at ang tatay ngayon. Yung nanay at saka yung tatay ngayon, naging mas maluwag na kaysa sa mga nanay at tatay nila noon. Tama? Bakit naging maluwag si nanay at si tatay ngayon? Kasi ayaw niya na iparaanas doon sa anak niya yung naranasan niya noon. Kaya ang talagang primary reason, bakit nag-ibang generation ngayon? Kasi nagbago si nanay at saka si tatay. Tama? Noong panahon namin, sit-sit lang ni nanay, sunod na kami. Shh! Di ba? Kabisado nga namin tunog ng sit-sit ni nanay Shh! Kahit nasa labas ka, naglalaro, shh! Ganun lang. Ngayon, putol na yung... Di ba? Nagbago, di ba? Kasi noon kami, kaya sit-sit pa lang, pag di ka sumunod, ay palo ka. Ngayon, wala. Mas mataas pa nga boses ng anak kaysa kay nanay. So, yun lang, sumegway lang ako doon. Kasi, church, sa totoo lang, mga tatay, okay, nanay, alam nyo ba that we are at war for our children against an ungodly society? We are at war. So, yung war pa na yun, nandun na rin sa loob ng tahanan natin for our children against ungodly society. And as a father, as parents, we have a responsibility to God, to our family. And these responsibilities can be classified into 3 categories. Okay, first of all, the father is responsible for the spiritual well-being of the family. Tatay, ikaw ang nagpe-pray pagkakain kayo. Ikaw ang nagpapaalala na bago matulog mag-pray. Ikaw ang nagpapaalala Sunday bukas mag-church tayo anak. Lahat ipinasa kay nanay O sabihin mo doon sa anak mo, mag-pray. Sabihin mo kay anak mo, hindi po, tatay talaga. Amen. Sabi ng mga anak dito, yeah. Tatay, tayo po talaga ang responsible sa spiritual well-being ng ating mga anak. Amen? Ang nangyayari, lalo na yung mga anak na maliliit, di ba? Sabi ni tatay, ipadala mo yung doon sa BOCC sa Sunday School para bumait. Daddy, tatay, supporting lang po ang church. Kayo po ang unang-unang responsable for the spiritual well-being ng inyong pamilya. Amen po ba yun? Okay, tingnan natin. In Book of Genesis, chapter 18, 17, and 19. Tingnan nyo po. Verse 17, should I hide my plan from Abraham? The Lord asked. For Abraham will certainly become a great and mighty nation, and all the nations of the earth will be blessed through him. Verse 19, I have singled him out so that he will, what? Direct his sons and their families to
to keep the way of the Lord by doing what is right and just. Then I will do for Abraham all that I have promised. Kaya nagtataka si tatay, ba't ganun? Parang hindi sinasagot yung mga panalangin ko. Bakit ganun? Ang dami-dami ko naman pangako na pinaniniwalaan at pinangahawakan. Sabi ng Lord, sandali, balikan muna natin yung basic. Ano ba ang ginagawa mo doon sa responsibility mo? Di ba, sabi dito, He will direct His sons. He, not she. Well, of course, sabi ko kanina, merong shared responsibility sa loob po ng tahanan. Sinishare natin responsibility sa mga asawa natin babae. Pero, tatay, sabi ko sa inyo, mag-i-increase ang guilt natin ngayon. Tatay, responsable po talaga tayo sa spiritual well-being ng ating mga anak. So, yung mga kabataan dito na mga lalaki, yung mga in the future, magkakapamilya kayo, yung mga magiging tatay dito ngayon, well, isipin nyo po, ito talaga yung role natin as a father, as a godly father. Okay? Ito yung mga responsibilities natin. Tayo po ang responsable sa spiritual well-being ng ating mga anak. Kailangan natin talagang involved yung training sa ating mga anak in godliness. Anong sabi ng Proverbs 22:6? Train up a child in the way he should go. Tingnan nyo in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Talagang turuan natin yung mga anak natin. Train natin sila the way they should go. Hindi the way they want to go. Kasi ngayon, they want to go na kung ano na lang gusto nilang gawin. Akala nila tama. Amen? Mga tatay? Hello? So, sabi ng tatay, ba't ba ako nakapag-church ngayon? So that's number one. Mga tatay, that's our responsibility. Role natin as a father. Number two is being a protector. Sabi ko po sa inyo kanina, we are at war. We are at war. Kailangan talaga ng authority figure sa loob po ng tahanan. Kasi pag ito po ay nagkulang sa loob ng tahanan, makikita natin in our society, di ba? Protektahan po natin yung mga anak natin. Nandiyan nagkalat po yung mga drugs, di ba? Alcoholism, di ba? Lagana po dyan yung sexual promiscuity, epidemic ng mga teenagers, teenage pregnancy, abortions. Millions of teenagers have been treated for alcoholism. Alam niyo po ba yon? Teenagers are killed each year while driving drunk or under the influence of drugs. Mga tatay, we are at war. Kailangan talaga ng family figure, authority inside the home. So, ito pong authority ng tatay na to is extremely important inside the home. Kaya, napansin niyo mga anak, because we are designed as the protector in the home, mapapansin niyo si tatay mas mahigpit kaysa kay nanay. Tama? Mas mahigpit si tatay. Di ba? Talagang, kasi talagang sa loob talaga ng tahanan, talagang malambot ang puso ng nanay. Pero si tatay talaga, siya talaga yung authority figure. Di ba? Meron pa ako narinig, sabi niya, basta sa bahay namin, sabi nung asawang lalaki, basta sa bahay namin, ako ang nasusunod. Dahil yan ang sabi ng misis ko. So, kaya overprotective. Kaya mga anak, huwag niyong pagtakhan bakit overprotective si tatay. Kasi design talaga ng Lord yung father figure sa loob ng tahanan. Amen po ba yon? At syempre, magpasalamat kayo mga anak kung overprotective din ang mga magulang. Diba? Kasi syempre, ayaw namin na may mangyari masama sa inyo. Kaya, yun po. Number 3, syempre, bilang mga tatay, isang responsibility po natin is to provide. The father has to provide for the needs. Well, when I talk about needs, church, I'm talking about the basic needs. Hindi po ito kailangan mga bagong gadgets. Well, of course, if you can afford, why not? Pero I'm talking about the basic
needs of the various members of your family. Di ba? Hindi nangangahulugan, hindi mo kaya magbigay ng iPhone, hindi ka na mabuting tatay. No, it's not. Di ba? You are expected to, and you are responsible for the provision. Of course, ang provision galing sa ating amang nasa langit, at tayo po ay channel ng kanyang pagpapala. Pero syempre, we are responsible for the provision of our family. Kaya nga, nirebuke ni Apostle Paul, those who consider themselves Christian, but who did not look after the needs of their families. Okay? So sabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, but if anyone does not provide for his own, especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Alam niyo po, bato-bato sa langit, tamaan wag magalit ha. Sabi kasi dito, but if anyone does not provide for his own. Alam nyo, meron kasing generation in the past na sa isang loob ng isang tahanan, especially ang tatay, sorry po mga tatay, pagdating sa ibang tao, magaling sila tumulong. Pero hindi nila nilulook after yung kanilang own household. Kasi po may kilala akong ganon. Pagdating talaga sa grabe yun. Kung magpautang, daan-daan libo, pero nanghihingi yung kanyang mga anak, yung kanyang asawa, hindi niya mabigyan. Tatay, first ministry po natin yung pamilya natin. Well, I'm not saying that you abandon your parents o yung mga kapatid mo. I'm not saying you abandon them. Pero your first ministry is your family. And as father, we are expected to provide for them the needs. Well, of course, hindi yung siyempre tayo bilang tatay, nagigilty tayo pag hindi natin nabibigay yung gusto nila, di ba? I'm not talking to that, pero at least the basic needs. Food, clothing, shelter, di ba? So, mga tatay, mga daddy, we are responsible to our family, to our children. So, balikan po natin. What does God expect us to be? Ano bang sabi ni Luke? Ulitin po natin. He will be a man with the spirit and power of Elijah. He will prepare the people for the coming of the Lord. So, kita nyo He will prepare the people for the coming of the Lord. And He will turn the hearts of the fathers. Ito yung mission ni Elijah na kausapin yung mga magulang, yung mga tatay, na naturuan yung kanilang mga anak. Diba? I-prepare para sa Panginoon. And He will cause those who are rebellious to accept the wisdom of the godly. Kaya mga daddies, it is our responsibility to prepare our families for the Lord. Especially po sa panahon natin ngayon, napakaraming competition. Napakaraming competition ni Lord sa buhay ng mga anak natin. Even to us. Diba? Napakaraming competition. Ngayong umaga lang, bago ka pumunta dito sa church, diba? Ang daming mga obstacles. Ang daming mga oppositions. Ang daming mga competitions. Kaya, tatay, ganun na rin po mga nanay, be watchful. Children are turning away from their faith. Do you agree? Pag hindi mo sila, sabi ng Proverbs 22:6, train up a child the way they should go. Pag hindi mo sila na-train, uunahin pa niyan ang ML o TikTok kaysa mag-devotion. Do you agree? O mga youth, nag-devotion ba kayo ngayon? Nako, guilty. Pero nakapag-TikTok. Yes. Kasi church, mga nanay, parents, hindi nangangahulugan that you are in faith, ganun din sila. Hindi rin sila kapareho ng level ng pananampalataya po natin. Kaya, nandyan yan, listen tatay, nanay. Alam nyo ba na kaya lang naman niya sumusunod sa inyo, pumupunta ng church, nagbabasa ng Bible, nagdi-devotion, kasi dependent pa sila sa'yo. Nandun pa sila sa loob ng bahay nyo paano pag wala na sila? At hindi mo sila na-train? Baka hindi na nag-church yan. Pag wala na sa puder mo.
Well, wala naman pong bago. It's nothing new. It's the same as been happening over the course of time. Okay, alam nyo ba na merong biblical story na gusto ko rin pong i-share sa inyo this morning to guide us para sa mga dadating pang panahon sa buhay natin. So makikita natin yan in Book of Romans. Tingnan ninyo Kasi ito pong sinasabi ko sa inyo, hindi lang naman to sa generation sa panahon natin nangyayari. Even nung panahon pa nila Apostle Paul, nangyayari ito. Kaya nga niya sinulat ito. Romans 1:28-32. And this passage or these verses closely parallels what is going on today in our society. Book of Romans chapter 1, 28-32. Okay, basahin po natin. Verse 28. Since they thought it's foolish to acknowledge God. Tingnan nyo sabi ko po sa inyo kanina, mga tatay, mga nanay, we are at war. Baka pag hindi natin na-train yung ating mga anak as our responsibility, pag hindi natin na-train, baka mamaya kaya lang ganyan niya kasi nasa poder pa natin. Paano kung independent na sila? Sabi ng verse 28, since they thought it is foolish to acknowledge God, He abandoned them to their foolish thinking and let them do things that should never be done. Verse 29, their lives became full of every kind of wickedness, sin, greed, hate, envy, murder, quarreling, deception, malicious behavior, and gossip. Verse 30, they are backstabbers, haters of God, insolent, proud, and boastful. They invent, grabe, nag-iimbento pa, ng mga bagay kung ano pa yung mahiligan nila. They invent new ways of sinning, and they disobey their parents. They refuse to understand, break their promises, are heartless, and have no mercy. Verse 32, they know God's justice requires that those who do these things deserve to die. Yet, they do them anyway. Worse yet, nag-imbento na sila, manghihila pa. Yet, they encourage others to do them too. Kaya meron talagang mga bad influence. Hello? Nandamay pa, Imbis na tinuruan natin mag-disciple, winning for Christ, iba yung dinisciple. Nag-imbento, nandamay. Marahil siguro, ulitin ko, saan kaya nanggaling? Kasi alam nyo po, ang first learning talaga, magsisimula talaga sa loob ng tahanan. Amen. Buti nga, yung mga kabataan po natin may Sunday school. So, mga nanay, mga tatay, Sunday school po, parang support lang ng church, pero kayo po talaga sa loob ng tahanan. So, nare-realize nyo na po ba, mga tatay, na we live in a culture that approves of turning its back on God. Sabi kanina doon sa binasa natin, since they thought it is foolish to acknowledge God and He abandoned. See, tinan mo yung kultura natin ngayon na ina-approve na nila yung, sige, wag kang maniwalang merong Diyos. Pero ina-expect siyempre ng Panginoon that fathers turn their hearts to their children. So, ano po yung mga responsibilities ng tatay? Tayo po ang responsible para spiritual well-being ng ating mga anak. And tayo po yung kanilang protector. Protektahan po natin kasi we are at war. Minsan, yung war against ungodly society, nakapasok na po sa ating tahanan. Di ba? And then, syempre, sabi ko po sa inyo, number 3 is, kailangan po tayo talagang mag-provide. Provide po tayo. Yun talaga expected sa atin. So, ano ang dapat nating gawin, mga tatay? Number 1, sabi natin, we are responsible for the spiritual well-being of our children and we should train them the way they should go, not the way they want to go. So, number 1, pinakamagandang gagawin natin, Deuteronomy 6 verses 6-7 is talk to them about God. Tanong ko mga tatay, napag-uusapan nyo ba si Lord sa loob ng tahanan nyo? Amen.
Sabi po ng Deuteronomy 6:6-7, and you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Mga tatay, tingnan niyo po, this is a command. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road. Di ba? Magkasama kayo sa sasakyan. Napag-uusapan niyo ba si Lord? When you are going to bed, di ba, bago matulog, ganito, napag-uusapan niyo ba si Lord? And when you are getting up, pagising. So, pinakita lang dito na mas maganda na sa lahat ng panahon na pag-uusapan natin ng Panginoon. Parents, you need to talk to your children about God. Be involved in their lives. Alam mo, meron ako napanood just recently, yung tatay was or is a successful politician for 40 years. 40 years. And then itong anak niya na-interview. Alam mo, sabi ng anak niya, hindi niya kilala yung tatay niya at hindi rin siya kilala ng tatay niya. Maaring tatay, successful ka in other area of your life, but how about being a father? Kilala mo ba yung anak mo? Are you involved in their lives? Tell them about God. Tell them about the Bible. Stress the importance of God in their lives. Importante po yun. Kailangan malaman nila na importante na meron tayong Diyos. At kailangan natin ng Diyos sa araw-araw sa buhay natin. Kung babalikan po natin yung Deuteronomy chapter 6, pag binasa mo to, para ma-accomplish po ito, hindi mo ito ma-accomplish ng isang upuan. You need to spend time. Diba? Hindi naman siguro masama, you spend at least 10 minutes of your time. Again, talk to them again and again and again. Kasi alam nyo ba, kung gaano katagal nakaupo sa harap ng computer yung mga anak nyo? Hindi naman siguro masama mga anak kung mag-usap kayo ng 10 minutes ni tatay at ni nanay tungkol kay Lord. Amen ba? Abay, wala nang tayuan yan eh. Wala nang tayuan yan. Pag tinawag mo nga, wait lang, di ba? Sa harap ng computer, maghapon yan, kaya nila yung 24 hours. Anak, ano ba naman yung 10 minutes of your time? Pag-usapan natin si Lord. Communicate with your children. Tell them about God, about the Bible. So, kaya sabi ko po sa inyo kanina, mga parents, wag po nating iasa lang sa Sunday school. Yung instruction para sa ating mga anak. Do not let the Facebook instruct your children. Di ba baka mamaya sa Facebook na lang siya kumukuha ng instruction? Are you getting my point? Ngayon, grabe naman, pag nagbasa ka ng social media ngayon, lahat doktor, lahat analyst. Di ba? Baka sa Facebook na sila kumukuha ng instruction, ha? Hindi lahat po ng nababasa natin sa social media ay tama at totoo. And don't even let the church be the only thing that instruct your children. Mommy, Daddy, we are not responsible for raising your kids. Kayo po talaga. Kami po ay suporta lang. Amen. Suporta lang po kami. Again, Proverbs 22:6, train up a child the way he should go. And when he is old, he will not turn from it. Ito pong passage na to, hindi po ito for the church, that's for the parents. Tama ba? Kasi ipadala yan doon para bumait. Diba? Pag hindi bumait, sinisi pa yung Sunday school teacher. Mga anak, Proverbs 1:8. Kayo naman, mga anak, listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. May katabi ka bang anak dyan? O yun, sabi mo sa kanya, o anak, huwag ka kasing pasaway. Ha? Huwag naman kayong pasaway. Amen? Huwag kayong pasaway kasi wala namang ituturong mali sa inyo mga magulang nyo. Tama? Walang ituturong mali ang mga magulang ninyo. I remember always, meron akong nakausap. Kasi
kaming mga magulang, lalo na yung mga panahon ngayon, di ba? Pinagtatawanan nyo kami kasi hindi naman kami kagaya ninyo mga teki. Siyempre, panahon nyo to ngayon O sige, labang kayo sa amin ng sipa, kaya nyo. Yun yung panahon namin Tumba preso, kaya nyo. Sino dito yung champion ng luksong tinik? O ng luksong baka, kaya nyo. Kasi panahon namin yun, panahon nyo ngayon ito. Itong computer generation nga di ba? Pero merong wisdom kay nanay at saka kay tatay. Yun yung pinapasa namin na tinuturo sa inyo. Do not forsake your father's instruction and your mother's teachings. Amen? Kaya sabi nga nung may nakausap ako, sabi niya, do not forsake the wisdom of the old and listen to the foolishness of the young. Wow. Di ba? Kasi, sabi nga nila, yung puting buhok daw, yan daw ay sign ng wisdom. Totoo ba? Pero sa totoo lang, mga anak, ulitin ko because this is your generation. Iba yung generation namin. Pasalamat nga kayo, si mami at si daddy, kahit papaano, marunong pa mag-Facebook ngayon. Yung ibang mga kasing edad namin, wala na. Wala na, iniwan na nila yung technology. Tama? Tama ba? Mga tatay, no? Yeah, iniwan nila yan. Ano lang sila. Kaya wag kayong magagalit kung kami ay tawag at tawag lang. Hindi na nga text tawag na lang. Hindi ito yung buti na lang kalahati nitong generation na to inabot pa namin. How about si Lola? Ano may mga Lola ba dito? Lola, di ba? Si Lola, alam ba niyan yung AI? Alam mo ba Lola yung AI? Ang alam na lang niyan ngayon AI. Ay, naku! Di ba? Yun na lang alam niya ngayon. Chat GPT, whatever. Diba? Di na namin alam yon mga anak. Pero it doesn't mean that we are foolish. Yun lagi namin sinasabi sa mga anak namin, hindi kami pinanganak kahapon. And we are smarter than you think. Amen. Amen. Kasi tingin nila ng mga anak natin, si nanay hindi marunong ng AI. Hindi na namin pag-aanohan ng pansin yan, yung AI. Kaya ka nga namin pinag-aaral para matutunan mo. Okay, so that's number 1 Number 1. Number 2, tatay, responsibility talaga natin to spend more time with them. Sabi ng Ephesians 5:16, making the most of every opportunity because the days are evil. Alam nyo, meron din ako napanood. Besides doon sa sinasabi ko kanina na he's a successful, he's a successful politician, pero hindi niya kilala yung anak niya, hindi rin siya kilala ng anak niya. Just because they don't spend time with each other. Kasi, anong sabi ng Deuteronomy 6, ulitin natin na repeat them again and again to your children. Hindi lang isang beses talagang uulit-ulitin mo talaga Talk about them when you are at home, when you are on the road, when you are going to bed, and when you are getting up. Tie them to your hands and wear them on your forehead as reminders. Write them on the doorpost of your house and on your gates. Kaya pala meron mga post-it, no? Meron akong kakilalang ganun. Pag pumunta ka sa buong bahay niya, may mga post-it. May post-it doon sa banyo, may post-it doon, time to brush your teeth. Okay, tapos pagdating sa may area doon, close the light. Tapos yung gas, close. May mga reminders. May mga reminders. Sabi ko, parang ito yung sinasabi ng Bible. Kailangan mo silang i-remind, di ba? Write them on the doorpost of your house and on your gates. So, mga daddy, gusto nyo bang malaman ngayong umaga kung ano? Kasi sabi natin, spend time with them. Gusto nyo malaman kung ano ang pinakamahalaga sa'yo? Sa life mo today? Tingnan mo yung schedule mo. Tingnan mo yung calendar mo. Even yung alarm clock mo, tingnan mo kung ano naka-label doon. Where your time is devoted to, that's what's important to you. Kadalasan sinasabi ng mga tatay, mga parents, ginagawa ko naman ito para sa kanila Pero in reality, unang-una, ginagawa mo yan because you have your own desire. You have your own desire to succeed. Well, okay naman yun. Nga lang baka nakakalimutan na natin yung panahon natin sa ating mga anak, even sa ating mga asawa. Kasi alam nyo ba, merong mga tatay, mas love nila yung kanilang mga hobbies.
They love their comfort. Pag tinanong mo sila, mahal mo ba yung mga anak mo? Well, oo naman, mahal ko sila. But their time doesn't match up. Nako, sabi ko sa inyo mga tatay, nag-i-increase na ba yung guilt? Sabi ko, I'm also preaching to myself. Kasi alam nyo ba, we really need to spend more time with our children because time is a gift. When you give, that you can never get back. Diba? Kaya precious daw yung time eh. It's not enough that you bring home your paycheck. Kasi sabi natin, ginagawa ko to para sa pamilya ko o baka naman para sa sarili natin. You can always give money and you can always give more. You can give gifts kasi gusto mo to get new things para sa kanila. But once time is given, it never comes back. Time reveals the priorities in your life. Kung ano yung pinag-uukulan mo ng panahon, importante sa iyo yun. Mga tatay, and if you want to win the war for your children, you've got to invest your time. Invest your time. And of course, finally, tatay, model them the way you live for God. Kita nyo? The way you live for God. Baka kasi iba ang minomodel natin sa kanila. Narinig mo na ba yung anak mo na sinabi niya, paglaki ko, gagayahin ko tatay ko. Narinig nyo na yon? Never. Yung ba yung mga malalaki ng anak dito? Hindi lang nagsasalita yan. Pero pinanonood yan kayo. Alam mo ba na, ito, totoo to Kasi ito mga role and responsibilities ito, mga anak, as we honor our father, hindi naman sinabi doon na i-honor lang natin yung father natin because they are good. Pero, sa totoo lang, marinig mo man o hindi mo marinig, pinanonood kasi tayo ng mga anak natin. Amen? Narinig mo na ba minsan na sinabi ng anak mong lalaki na gusto ko pagka nagpamilya ako, nag-asawa ko, kagaya ako ng tatay ko kasi mahal na mahal niya yung nanay ko. Narinig nyo na ba yon? Gusto ko paglaki ko, kagaya ko, tatay ko. Tinanin nyo. Genesis 18, 18, and 19. Sabi dito ng Bible, Abraham will surely become a great and powerful nation. Kasi ito yung promise ng Lord sa kanya. And all nations on earth will be blessed through him. For I have chosen him as a father so that he will direct his sons and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just. See, mga tatay, talagang we are expected, diba, to direct our family. Our children, our sons, our household, to keep the way of the Lord by doing what is right and just so that the Lord will bring about for Abraham what He has promised him. See, talagang ito yung ine-expect talaga ng Panginoon sa ating mga parents, especially sa ating mga tatay. Talagang sa atin po magsisimula. The way you live your life will be a direct reflection of how your children will grow up. Do you agree with that? Kung paano mo binomodel yung life mo sa mga anak mo, isa yang refleksyon kung paano sila at kung sino sila paglaki nila. In 2 Kings chapter 14 verse 3, the Bible says, it speaks of a king of Israel named Amaziah. He did what was right in the eyes of the Lord. In everything he followed the example of his father Joash. See, sabi ko sa inyo church, we trained them, they followed us. Diba? Tinitingnan nila yung ginagawa natin. Sabi dito, he did what was right in the eyes of God. At in everything, he followed the example of his father. So, marahil nakita niya to doon sa kanyang ama.
the question is, mga tatay, what kind of example are you setting for your children? Pero hindi pa huli ang lahat, ha? Huwag po kayong mag-guilty. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa po tayong bumawi. Because the way we live our lives will be a direct reflection of how our children will grow up. Do you remember the story of Noah? Sino dito nakakilala kay Noah? Tingnan nyo, ha. Alam niyo kung sino lang nakapasok sa Noah's Ark? 8 lang sila. Tama ba ako? Tama, di ba? Mag-asawa si Noah at asawa niya, yung kanyang 3 anak at saka yung kanilang mga asawa. So 8. Pero sabi sa Genesis 6:5-8, sabi dito, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth. During the time of Noah, sobrang wicked na talaga ng mundo. Okay. And that everything intention of thoughts of his heart was only evil. Panahon ni Noah, continually, and the Lord regretted. Parang nagsisi pa ata ang Diyos na nilikha niya ang tao, di ba? And the Lord regretted that He made man on earth, and it grieved Him to His heart. So the Lord said, I will blot out man whom I created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry. He regretted that I have made them. But Noah, tingnan mo, amongst all the people, sabi dito, Noah found favor in the eyes of the Lord. Ibabalik ko po kayo, during his time, sabi dito, yung wickedness, sobra na yung kung anong kasalanan nangyayari sa mundong ito. Pero bakit natin ito sinasabi ngayon? Bilang tatay, it seems na hindi na-contaminate si Noah. Gets nyo? Gano'ng katagal binil ni Noah yung ark? Ilang taon siya nangaral? 120 years. So sa loob ng 120 years, hindi siya na-contaminate ng wickedness itong mundo na to. Kasi kung na-contaminate siya ng wickedness, kasama yung mga anak niya. Tingin nyo, naging good example ba si Noah sa kanyang mga anak? Well, kaya sabi ng Bible, he found favor in the eyes of the Lord. So, mga tatay, ang question is, what kind of example are we setting to our children? Pero, ganun pa man, mga tatay, wag po kayong mag-alala. Kasi kasama natin ang Panginoon to this sacred obligation. Amen? May natutunan po ba? Tutunan. Okay, mga tatay, bago ko po kayo iwanan, you are special person too. Special din po kayo sa loob ng tahanan. Alam ko, hindi nyo, marami sa atin, hindi natin na nararamdaman that we are special inside the home. Kasi laging si nanay, minsan nagsiselos na tayo kay nanay, di ba? Kasi sila na lang ang espesyal, sila lang, pag Mother's Day, may regalo sila, tayo wala. Pero uulitin ko, okay lang kahit walang regalo, basta may maganda kang asawa at mabubuting mga anak. Magandang regalo na yon. Amen ba yon? Amen ba yon? Kung, tatay, kung katabi mo yung misis mo, tingnan mo, yan, regalo sa'yo ni Lord yan. Tingnan mo. Ayan, nagsisisi ka ba? Hindi naman. Tatay, special ka din, ha? Tandaan mo yan. You are just as important in the home as mothers. Kahit kadalasan, hindi na-appreciate yung sacrifice mo. At ako po, I thank the Lord for every one of you, mga tatay na nandito. At pagpalain ng Panginoon yung ministry natin bilang mga tatay. Pero, ulitin ko po, ang laki ng expectation ni Lord sa atin. Mga fathers, ang laki ng expectation ng Lord para sa atin. And mga misis, hindi po kayo nakadesign para maging head ng family. Hindi po kayo. Gawin mong head ng family yung asawa mong lalaki. Amen? Gawin mo. And then, syempre, mga tatay, tayo po ang responsible for the spiritual well-being ng ating mga pamilya, mga anak natin. And syempre, we are expected to protect and to provide for our family. Of course, galing sa Panginoon yung biyaya na yon. And then,
let's talk to them about God. Pag-usapan naman natin si Lord. Di ba? Pwede naman natin pag-usapan ng Lord every time, anytime. And talk to them about God, the importance. I-stress mo yung importance na kailangan natin si Lord sa buhay natin sa araw-araw. And then, mga tatay, spend more time with your children. Spend more time. Alam ko naman, hindi naman mahirap gawin yon. Nagagawa nga natin mag-basketball ng 5 oras. Pero ano ba naman yung 30 minutes spending time with your children? And then, model them the way you live for God. I may not a perfect father or a husband, pero try your best. Model natin yung paano natin pinamumuhay ang Panginoon sa buhay natin. Amen po ba yon? So, mga tatay, again, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Mga dada, alam ko, meron na naman po tayong natutunan at may apply sa ating mga buhay. At purihin po ang buhay ninyo na pinakaloob ng Panginoon para sa inyong mga pamilya.